guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bit. So yan, for today's video is nandito na naman po kami sa hospital kasi schedule ni Pinsoy pagpatanggal po ng tahi. Tapos ayun, natawag naman po siya at tinimbang na. Tapos yun, lumabas po ako saglit kasi pinabili po ako ng gloves. Yun ang sinasabi ko. Dito man. Oh, lumabas muna ako dahil hindi po ako nakakapag-intro doon sa loob. So ayan guys, balik na po tayo. Baka tawagin ulit si Pinsoy. Ayan, nakabili po tayo ng gloves na. Pasok muna tayo. Parang pang ano po kami? Pang-walo po kami na number. Madali lang siguro to dahil pagtanggal lang naman ng tahi. Ayan guys, nakauwi na din po kami. Alas 11 na po yung oras. Ang tagal, alas 8 po kami nagpunta doon. So natanggalan na ng tahi. Yung bagtak ni Pinsoy. Sobrang init. Nandito na po kami sa bahay, nakauwi na. Medyo natagalan kasi maraming nagpapa-check up. Tapos parang halo-halo lang po yung check up. Nagpapabasa ng mga resulta. Priority number po. So balik kami pang 8 yata yun or 10. Basta banda alas 10:30, sabi ni Pinsoy, nagugutom na daw siya. Nagbaon lang po kami. Nagdala lang pa ako ng biskwit, snack niya. Pero umalis kami kaninang umaga, kumain siya. Siyempre sa tagal na paghintay, parang nagutom. Sabi ko, mamaya ka nang mag-snack dahil baka tawagin tayo. Yung baon namin is nandun kay Papa Bits kasi si Papa Bits doon lang po siya naghintay sa labas sa may waiting shed. Sabi ko, baka timing kunin natin yung snack, tawagin ka. Yun nga, kinuha ko yung yung snack namin doon kay Papa Bits. Dinala ko sa loob. Sakto lang po na kumakain po siya ng Fuji bar, kalahati pa lang na nakakain niya. Tinatawag na po yung pangalan niya. Tapos yun, binalik ko muna sa sling bag niya. Tapos sinalang na po siya doon sa higaan. Parang hindi siguro masakit yung pagtanggal kasi sabi ni Pinsoy hindi daw niya naramdaman dahil merong nilagay, may pinahid. Pero yung banda dito, yung last, hindi po natanggal kasi yung bandage dumidikit. Parang natatakot din yung yung doktor na tanggalin kasi baka daw magdugo. Pero sabi niya pwede naman daw basain kasi parang na po yung sugat niya. Yung dalawang tahi dito parang hinugot lang, hindi lang nagtagal. Yung dito meron pang isa kasi bali 3 pala yung tahi ni Pinsoy. Kasi yun nga sabi ko 3 hanggang 4 yung tahi kasi hindi naman po ako tumingin ng tinatahi yung kilay dito ni Pinsoy. Tas yun nga, nung isang araw siya lang nagtanggal yung bandage kasi parang siya na parang yun, kumbaga sa waray, nasasawihan, tinanggal niya. Tas ayan, nagpipinainit na naman, nandun dyan sa labas naglalaro daw. Patingin dito. Yung dito nga nakadikit. Marami pong kasabay niya na may mga may mga sugat, mga follow up, check up. Yan, tinanggal na naman yung bandage. Okay naman po siya guys, tuyo na. Yung dito nakuha na yung yung last na lang kasi yung pagkadikit. Pwede naman daw kuno tanggalin.
Inano lang ni parang pinutol na lang yung gitna para anuhin. Para that's meal na naman. Tapos ka na. Maraming mas masahol pa na pumasok. Matutumba. Mas masahol pa na pumasok sa school dahil marami akong snack na dala. Kasi hihingi na naman. Tapos timing naman si Christian doon magatid ng pagkain ni Chrislyn. Tapos si Sia hapdi lang. Exam ni Sia pero hapdi lang. Pangalawa mo na yan. May klase bukas, wala silang klase. So parang makaka-relax po tayo. Kanina maaga tayong nagising. Kasi yun, plano ko nga para mauna po kami agahan namin magpunta. Pero hindi po natin kukuha yung mag early na magpunta doon kasi yun inaasikaso pa natin yung dalawa. Exam pa ng dalawa. Bisan, papaliguan, naayusan. So nakaalis po kami kanina mga 7:45. So pagdating namin doon, yun meron na po nauna sa amin. Yun nga mga pang-10 yata kami, pang-10. Alalala! Ano dito to yung may babangay? Brownie, piso dali! Awan ito, Tamsi! Ala, Tamsi! Wala nakakuha na lot yan. Kuha na. Tamsi ibon. Yan mas. Ha? Sidaw. Pariya kahapon. Nagkakandahulog yung mga ibon yung. Kahapon kasi merong na kuha tas yan. Kapatid siguro to kahapon, guys. Inaano na ni Brownie. Tangay-tangay na ni Brownie pero hindi naman ito hindi naman ito mabubuhay kasi nakapikit pa yung yung mata. Hindi pa pwede pakainin. Hindi tayo marunong magpanganga. Tweet. Yan. Mamamatay lang po siya, mamamatay. Sayang kasi tumanan pugad, nahulog ang salag. Tumanog. Kahapon, pa, as in baby pa. Walang balahibo ngayon, ayan. Parang tumatayo siya. Kawawa naman, kawawa. Iwan ko kung anong ibon to. Malaki na po siya. Yan, hinahanap ni Brownie. Yung pugad kasi medyo minsan lumalakas ang hangin. Tingnan nyo si Brownie, hinahanap yan yung ibon. Yan, humuhuni. Kawawa naman, hindi naman natin yan mapapakain, mamamatay lang siya. Hindi naman alam natin kung asang niyog siya na hulog banda. Kawawa. Humuhuni, guys. Nanganga. Tweet. Ala, dumilat nga. Tweet. Dumilat nga, guys. Tweet. Diyan ka lang muna dyan. Patong ka lang muna dyan. Sige. Yan. Nagkukutok daw na da. Tweet. Oh, umaangat yung ulo bag. Nag-tweet tayo. Tweet. Agoy. Mamamatay ka lang. Hindi ka naman pwede padidiin. Abutan po kami ng ng alas 11 doon. Yan, habang nag-umpisa na kasi alas 9 yung yung umpisa ng pagtawag. Kasi sa umpisa mag-fill up, tapos tatawagin, titimbangin, katapos ng timbang, pasa yung papel, at tatawag-tawagin ulit, interview, tapos pangatlong tawag,
yun na, chichikapin or resitahan kung kailangan resita. At yung sa kanya naman, meron pa namang medisina na sobra, pinapaubos lang yun. Tapos hindi na pinapabili. Tapos ayan ayan. Kung ano naman po, parang magaling na po siya, pero masakit pa idiin. Yan. Pag nakarap pala kami sa camera, yan, nasa right ko yung sugat ni Pinsoy. Pero sa actual is nasa left niya. Nakaharap naman po siya sa camera, nasa right ko. Parang nagkakabali-baliktad po yung ko kahapon, explain. Tapos po, pag binaliktad ko yung camera, nasa left ko yung sugat ni Pinsoy. Yun, naklaruhan na po tayo, guys. Kasi minsan iniisip ko din. Yan na, papakamatay na yung ibon. Tatalon na po siya. Kawawa. Nalakat na niya. Tweet! Wala kang Hindi naman natin alam yung nanay mo kung nasaan. Kasi galing ka sa langit. Ay, dapat ko. Nahulog ka. Tapos yung yung ointment, yun. Pinapapagpatuloy yung ointment. Tapos ayan, hindi ko naman naubos yung pampilit adto ko dito may lababo. Ben mawara. Hindi ko naman naubos yung betadine ni Mariel or nabawasan. So ibabalik natin po sa kanya. Pati ito. Hindi naman po kinakailangan. Kay Mariel po ito. May talinga lagi api. Kasi yan yung ointment. Kunti na lang yung laman. Nakagamit din si Creslin sa niya, sa rashes. Gumaling na din. Tapos ito, sinadya kong karoon lang dito. Siya may danalutam si. Bandage para sa mga sugat-sugat. Yun, nagamit ni Sansan kasi nadisgrasya po siya kahapon. Nagkaroon ng sugat yung tuhod niya. Nakagamit din. Bunga-bunga na alwat mi kuwan. So ayan, hapon na guys. Galing pa lang tayo sa eskwelahan meeting. Kanina meeting ng Miss Pledy and Mr. Pledy. Alas 3. Tapos yung oras ngayon is alas 4. Tapos habang nagmi-meeting po kami, timing naman chat yung advisor ni Creslin. Pinapakuha na si Creslin dahil may lagnat. Sabi ko, nandito pa ako sa meeting, ma'am. Papuntahin mo na lang dito sa room nila, Ma'am Michelle. So, nagpunta doon si Creslin, hinatid ng classmate niya. Yun, ang ginawa ni Creslin, nahiga po sa sahig. Pagkatapos ng meeting namin, pag bumangon, nagsuka. Tapos, ayan, nandyan po sa loob ng tindahan. So, ngayon naman is alis kami ni Papa Beach. Dahil pupunta muna kami ni Papa Beach sa Talipapa. Bibili ng snack at saka ulam. Kasi hindi ko gagalawin yung snack nila para sa baon nila sa eskwelahan, yung snack. Kasi iba lang yung snack sa bahay, iba lang yung snack nila sa eskwelahan. Para hindi maubos-ubos lahat. Yan, hindi po nagkakadugtong-dugtong yung vlog natin dahil nabibisi po tayo. Tapos yun, sa GC maraming nilalagnat yung ni Creslin, mga classmate, pati yung teacher daw nilagnat, kaya yun na pinapakuha ni si Creslin kanina. Timing naman is nandun ako sa meeting. Sabi ko, nandito ako sa room ni Ma'am Michelle. Tapos yun, hinatid po siya ng mga classmate niya. Guys, andito na naman tayo sa bahay. Bumili pa ako ng pandikuko, snack. Tas isda, ulam. Si Ronald yung luluto. Papagod ako, guys. Ayan si Creslin, nakatalokbong. Kasi nilagnat po siya.
Mabuti naman po dahil timing naman yung pagkalagnat niya. Bukas walang klase, tapos hindi tuloy yung play day nila sa 22. So yun po yung pinagmeetingan namin dahil hindi po sila pinayagan sa 22 ng division office daw, basta ganun. So yung play day nila opening sa 29 alas 3 parid, tapos diretso games. Pagka Sabado, August 30, yun po yung ano nila, alas 8 demo play day, yung kasali sa sayaw. Maliban lang po sa mga miss play day dahil hindi na lang sila pinapasali kasi mapapagod. Umpisa ng ano nila show alauna to alas 5. Nakahanda pa naman yung ano susuotin ni Creslin. Nakita nyo naman po na hinanda-handa ko na hinihiwalay para flight attendant, para sa swimming, tapos yung di bali na yung uniform kasi madali na lang ihanda. So makakapag-relax pa sila kasi sa 30 talaga yung ano nila, yung miss play day. Pero sa 29 opening nila parade alas 3. Yan, medyo umaambon-ambon. Uwang ko ba't nagkalagnat si Creslin. Okay naman po siya na umalis kaninang umaga, wala naman pong sign na lalagnatin siya na nagulat na lang po ako, nag-chat po yung teacher niya na pinapakuha na si Creslin mga alas 3. Timing naman kahatid lang sa atin ni Christian sa eskwelahan dahil yun nga nagmeeting yung kasali ng Mr. and Miss Plady. Timing naman nakaalis si Christian at saka umulan, hindi rin may sasama si Creslin. So ang nangyari po, hinatid talaga siya ng mga classmate niya. Mayroong nagdadala ng bag, tumbler, tas yung baunan. Tas naghintay pa sa atin si Creslin na yun. Nakahiga siya doon sa sa sahig. Makintab naman yung sahig ng ng pinagmeetingan namin sa Gabaldon. Doon banda sa room nila siya kasi tabla yung yung eskwelahan na yun sa Gabaldon. Kaya makintab po yung sahig, masarap higaan. Oras is mag-aalas 5. Mag-aalas 5 pa lang. Alas 4:51. At si Papa Bits kanina kasi mabuti naman din doon lininisan na, ginabas na yung doon yung damo. So si Papa Bits naman naglinis sila kanina ni Pinsoy, yung yung kumakatay sa bakuran, dyan sa barbwire. Si Papa Bits yung kumuha, tapos nagsunog sila ni Pinsoy. Hindi tayo nakapag-video sa kanila kasi yun, malis tayo papuntang eskwelahan, matid ng meeting. Pero mamaya papakita ko sa inyo na maaliwalas na po sa sa likod. Aalis na po yung mga lamok dahil yun nga, kada hapon nagsusunog po kami para yung mga lamok is lumayo. Ngayon meron na naman tayong bagong susunogin dito sa harapan kasi meron pong nanguha ng buko juice. Yung nangunguha naman ng buko juice, hindi nila alam ligpitin yung mga kalat-kalat nila. Kami pa yung nagliligpit. Yan, si Christian, inutusan ko na yung mga dahon niyog na mga gulang na ilagay doon sa sunugan para masunog mamaya. Susunogin namin yan kasi medyo nag-ulan-ulan, lalambot, hindi na masusunog dahil mababasa. So yun pa rin, pamamahayan ng lamok. Yan, nakakalat po yan kanina.
Pinaano ko kay Christian, pinatambak dyan. Kasi balita ko ngayon naman ng bagong sakit is dahilan sa lamok. May ibang klaseng lamok daw ngayon. Na lang yung mga kagat ni Chrislyn sa lamok na nag-ano talaga siya, okay na ngayon. Magaling na magaling. Kagamit din po siya ng ointment ni Pinsoy. Madaling makapagpagaling itong ointment. Magaling magpagaling kasi medyo mahal naman. So ayun, wala na tayong problema kay Pinsoy kasi as in magaling na po yung ano niya, yung sugat niya dito. Madali lang po naghilom. Yun nga, meron pa po siyang isa pong dito na ginupit na lang na hindi pinersa kanina ng doktor kasi walang anesthesia. Baka daw magdugo. Pwede na daw lang kami po yung ginupit lang na pag lumambot na pinalalagyan lang ng ointment palagi, pinapapahiran ng kahit hindi na lagyan ng alcohol, yung ointment talag para lumambot yung natirang bandage, tas yung nylon para lumambot na pwede na mahugot. Hindi naman po siya naglalaway, as in tuyo na siya, tuyo. Pero sabi ni Pinsoy parang pag nadidiin masakit pa rin. Siguro sa ilalim hindi pa yan masyadong magaling. Yung sa ibabaw lang para lang parang normal lang po na sugat nga na natuyo na hindi po tinahi. Epektibo talaga yung yung antibiotic na ininom ni Pinsoy. Parang naglo-loading ako, guys. Katulad kahapon, bigkas tayo ng bigkas ng DSBO. PHW pala. Sorry po. BHW yung sa barangay. Timing naman ngayon, nilagnat si Chrislyn, walang check up. Kung kahapon yan nilagnat, mapapacheck up siya, mabibigyan ng gamot. Ngayon, problemahin ko pa yan ng ipapainom. Ewan ko kung meron pa dito yung Yuki Dilits, kasi meron po akong binili na isa kabanig na Yuki Dilits para talaga sa kanila yan pag nilalagnat si Sia. Parang epektibo naman, 1-2 inuman, gumagaling naman sila. Pero siguro ko yung lagnat lang ngayon ni Chrislyn dahil yan sa init, kasi kanina ang init sobra na parang iwan ko lang, hindi mo ma-explain yung init kanina na parang inaantok ka, na parang nanghihina ka, ganun. Nung galing kami doon sa hospital, mga 11:00 na po kami nakauwi. Yun, mainit na pagdating ko dito sa bahay, na parang pagtingin ko sa loob ng bahay, madilim. Siguro na lang yan si Chrislyn sa singaw, kasi sabi ko sa teacher niya na okay naman po siya kanina, parang wala naman yung lagnat. Amaga pa nga kaming nagising kasi inasikaso ko sila dahil aalis nga ako. Bago ako umalis, inano ko sila muna, handa na sila ding pumasok. Buti na lang na tapos na po yung exam nila. Buti na lang din hindi rin natuloy po yung play din nila, kasi para naman sila makapag-relax ng mabuti. Kasi parang sa waray apiki na, kasi bukas walang klase, pero meron silang practice Huwebes. Pagka Biyernes, yun na po yung nila, Miss Play Day, full day. Mabuti na na-extend kasi 2 araw yung ng play day nila. Sa Friday parade, 3:00 opening, tas diretso games. Pagka Sabado, August 30, magsisimula yung
playground demonstration nila, alas 8, alas 12. Tapos yung sa kanila Miss Plady, gumpisa alauna. Yung playground demonstration, pinagpipilian po rin yan kung sinong grade magandang sumayaw, yung magandang cheerers nila, yung magandang suot. Meron din po silang mga award. Kaya yun, yung kasali ng Miss Plady at Mr. Plady ay hindi na lang papasalihin sa parade. At kahit buti na lang hindi sila kasali sa playground demonstration din dahil mapapagod na. Yung kasali lang natin sa playground demonstration si Sia, si Pinsoy. Si Pinsoy naman hindi rin papaanuhin ng guro nila kasi mainit. Tapos ayaw po na maano si Pinsoy, masagi yung sugat niya. Balik simptin po si Pinsoy. Manonood lang siya, hindi rin yan pinapasali sa mga games. Nagsusuka si Chrislyn dun sa eskwelahan. Sinahilo daw siya. Buti na lang dala ko po yung meron po ako dito maanghang. Binigay ko sa kanya, pinaamoy yung parang dipurin. Ito po, may dala-dala lang po ako nito. Nahimasmasan po siya, nahimasmasan. Minsan na po ako kasi magkatabi lang yan sila sa seryum. Ayan, yung lip in. Minsan hindi ko po tinitingnan, diretso lang pa ako kinukuha, tapos ginaganon ko ganon. Sus, umaanghang yung labi ko. Hindi ko tinitingnan kung ano po yung nakukuha ko. At mabuti din na holiday bukas dahil makaka-relax din tayo. Meron man tayong labahan bukas, kunti lang. Tapos yun, natapos natin yung mga mission din natin ngayon sa araw na nadala natin na si Pinsoy sa ospital, sa schedule niya. Natapos na po yung meeting ng Miss Plady. Yung problemahin ko na lang po bukas dito sa bahay, pero yun nga sabi ko, parang medyo laylo tayo. Yung mga tupiin na naman yung problema natin kasi ayan, hindi ko pa nagalaw yung mga nilabhan ko kahapon, nandyan pa rin, no? Hindi ko pa nagalaw, pero may mga bakanteng hanger na po kasi yung nagbibihis kumukuha lang, iniiwanan lang yung hanger sa labas. Yun ang nila. Pwede tayong hindi bumangon bukas ng maaga. Pero kaninang madaling araw, mas napaaga yung natin, yung gising. Alas 2 pa lang gising na ako. Tapos yun, nagsaing po ako alas 4. Sabi ko nga, hindi naman ako nakatulog dahil mahirap makabalik ng tulog. Gigising lang. Tapos pag alas 5, alas 4, mga alas 4 minsan nagkape na ako. Tapos pag alas 5, paagas, tapos naligo na tayo. So nakanda naman, may luto na, may ulam na. Ginising natin sila ng alas 6. Yun nga, sabi ko early po kami magpupunta ng ospital. Hindi natin nagawa. Yung nangyari po is 6:45 makapunta ng ospital. At mabuti lang naman na hindi pa gaano marami yung tao. Kaya ayun, hindi ko rin ma-sure kung pang 10 or 8 kasi walang number. Meron lang pinipildapan, tas pipila, titimbangin yung pasyente, ipapasa yung papel, tas tatawagin, interviewin, tas ipapasa na naman yung papel dun sa isa, tas tatawagin, papapermahin yung guardian or parents na kasama. Tapos pagkatapos magperma, ipapasa ulit
Tas doon na yung last, tatawagin na tayo na yun, mga banda alas 10 na, nagrereklamo na si Pinsoy, nagugutom na daw siya. Pero alam kong gugutomin siya, nagdala lang po ako ng mga snack niya, isang juice, isang chucky, isang pochibar, at 4 na biskwit. Siyempre, tag-isa rin kami ni Papa Bits, panangga, kasi kapilang yung namin, almusal, kaninang umaga na umalis kami. Bago kami umalis papuntang ospital, okay na sila, Chrislyn, hinahatid na. Si Sansan naman nahuli kasi kahapon pala yung exam nila, tapos practice na lang po sa DLBC nila. So pag-alis namin, siya yung nahuli, naliligo siya. So si Christian na yung maghahatid sa kanya. Ganun lang po yung namin dito, step by step. Tapos buti na lang nakainom tayo ng gamot natin kanina, kasi parang yung ulo natin gumaganong dito, pumipitik-pitik, kasi maraming pumapasok na ewan ko. Buti na lang po hindi tayo nagkakaroon ng pero wag na lang, malayo po yun mangyari. Ganyan lang, trials lang yan, trials. Yun naman, andun si Ronald yung nagluluto. Yung nabili namin is ni Papa Bits, presko pa. Tatanong si Ronald kung anong luto. Sabi ko sa kanya, ikaw na yung bahala, basta maluto. Kasi parang yung ko talaga, yung ulo parang sa waray, malingaw, kasi kulang tayo sa tulog. Ganun. Punta muna tayo doon sa BHW namin, guys. Hihingi tayo ng paracetamol na pwede mainom ni Chrislyn. Kung wala is bibili na lang tayo sa tindahan ng Saridon. Kasi yung Yuki Dilits na binili ko na isang banig, hindi ko pumahanap. Try natin dito sa BHW namin kung meron siyang natatago na mga gamot na para sa paracetamol. Punta muna tayo doon habang nagluluto pa si Ronald ng ulam. Para tayo rin naman is masakit yung ulo natin sa panahon siguro sa amin dito, guys, na sobrang init, tapos biglang umuulan, tapos yung simento is umuusok, tas na sisingot namin yung singaw ng mula sa simento. Yun siguro yung dahilan na maraming nagkakalagnat ngayon. Lakad-lakad naman tayo. Yan, medyo malayo pa. Pag ganun magsisigsag po tayo, magsisigsag. Alas 6 na po yung oras. Maliwanag pa. Pero sa umaga, yung alas 6 naman is medyo madilim na, kaya yung mga estudyante is parang ayaw pang bumangon pag ginigising natin. Dumidilat sila. Medyo madilim pa. Sinasabi siguro nila na hindi pa alas 6. Tapos pagbanda na ng alas 7, yun. Mainit na po yung sikat ng araw. Yung naririnig nyo, guys, na medyo maingay, yung yun? Gangis. Gangis sa tawag namin doon. Noon, gangis. Kambing naman yung naririnig natin dito banda. Tsaka malapit na po tayo sa sa bahay ng BHW namin dito. Tas parang nagpapasounds po sila.
sa may ilaw na yan. Papatayin natin po yung video natin dahil nagpapasounds po sila.